we have 5 missing person. Isa po dito, yung nakita po kahapon, natagpuan po kahapon yung katawan nitong 29 years old from Naguilian, La Union. So, ano po ang resulta ng kinandak nating investigasyon dito, sir? Opo, Bombo Raymond, noong January 31, meron pong nag-report sa ating Naguilian Police Stations na may nawawala po na 29 years old na female nagtatrabaho po sa isang malaking establishment sa Naguilian. So immediately nagkandak po tayo ng paghahanap. Na-inform din po natin ating mga barangay para mahanap po yung itong 29 years old na nawawala. So noong January 2, so nahanap nga itong ating missing person sa barangay San Isidro, Naguilian, La Union. In-identify po ng kanyang mga magulang, yun nga, yung kanilang mga nawawalang anak. So ano po yung nakikitang motibo ngayon, sir, ng Naguilian Police Station hinggil po sa nangyaring ito, sir? Kuwan yung ating biktima under the composition stage na kasi 3 days na nawawala. So yun, pinasoko po natin yung victim. Meron po siyang strangulation sa may bandang leeg. Yung ginamit po doon is yung kanyang bag. So tinitignan po natin yung may possibility nga na rape pa itong biktima po natin. So hinihintay po natin yung result from the crime laboratory. Possible cause of death niya is sinakal itong biktima, ano, sir? Lawrence, so wala po bang nawawalang gamit itong biktima, sir? Yung mga gamit niya is intact naman, nandun pa rin yung bag niya. Yun nga, na putol lang yung strap ng bag niya, yun yung ginamit sa pagsakal sa kanya. So nagkandak na tayo ng investigation. Actually, itong biktima po natin is papunta na ng trabaho. Mm-hmm. So yun nga, yung araw na yon is dumating po, hindi po nakarating sa kanyang trabaho itong biktima. So yun, then na-alarm na po yung pamilya niya kaya pinagbigay alam sa ating kapulisan. So high chance po, Sir Lawrence, na daytime nangyari itong insidente? Opo, kasi umaga yun, papunta na po siya ng trabaho yung araw na yun. So nagba-backtracking na rin tayo and forward backtracking na rin ang ating mga kapulisan na may mga possibility na saan pupunta o saan umiksit yung ating biktima para makuhanan po natin ng magandang CCTV. Oo. Pero may possible CCTV, sir, sa mga sa area kung saan po nangyari itong krimen? Yun nga, Bombo Raymond, naghahanap po tayo ng mga establishment doon, ng mga private or public entities kung may mga CCTV. Actually, meron na rin tayong mga data kung sino yung mga CCTV sa ating mga lugar. So nakikikooperate na rin po yung ating kapulisan. Actually, nag-inform na rin ang ating mahal na provincial director na si Police Colonel Redendor C. Olsano to conduct our investigation. Actually, meron na rin po tayong nag-tabletop conference na rin po tayo regarding dyan para matulungan po natin yung ating kapulisan sa Naguilian Police Station. So far, sir, may person of interest na po ba ang Naguilian Police Station dito sa insidente, sir? Yes, meron na rin po tayong person of interest dyan. So tinitignan lang natin yung mga ebidensya po natin na pwede po natin ilatag po sa korte. Then additional information sa ating mga kababayan and sa mga CCTVs kung saan pwedeng dumaan ang ating victim.